Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Update lang po kasi nalaman natin ang sitwasyon ngayon ni Tatay Digong according kay former President. Ano pong mensahe nyo sa ICC? Gusto na namin umiyak po. At ang gusto namin gawin sa mga Pilipina dito kasi galing pa Germany sila, mga nurse po. Madaling araw nandito na kami. Duty pa yan kagabi. Duty pa sila kagabi. Ako galing pa kami ng Belgium. I'm ex-mayor Lustan of Cabacan, Cotabato during the term ni President Duterte as mayor in Davao City. Kasama ko siyang as mayor. Andito po ako sumusuporta at maaga pa kami, andito na kami sa facilities na sinasabi nila na andito si President. Dumating po si A.S. Medeldia and one of the lawyer and isang Pilipina from Philippine Embassy, and they said that the President is not here, but in the morning we are here, we are trying to have an email, an appointment to get inside, and they said andito si President, but when Medeldia arrived, they said the President is not here. Si Presidente po, andito ang kanyang nurse, wala po siyang medical attention, hindi namin alam ano ang ginawa dahil kinidnap siya galing sa Pilipinas. Siya lang mag-isa doon sa ambulance, and then ang aide niya andito, hindi siya kasama. Nag-iisa lang po siya. Ngumuwi na po si A.S. Medeldia dahil sabi niya, what for? I am old and the President also very old. By March 28, he will be 80 years old. Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So, hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten academic na, panalo na outsmart na sila kasi nasa airplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump dun sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. 'Di ba? Walang trial, at dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, 'di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin 'yon doon sa mga police at militar na may raid, and then they protected their own life sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa eroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. Ang exact words po na sinabi ni Kuya Bing, he's not in good condition. Lokohan na to. I think this is part of their grand plan, to kidnap the president, to extract the president from the Philippines. We don't have any picture. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Oh God! That's like Good evening po everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat.
I'm disturbing you again tonight with another Facebook Live because finally nakausap ko po ang former Executive Secretary si Bingbong Migueldia. Alam niyo naman po, sinamahan niya si President Duterte, no? So kanina po we were talking about due process, we were talking about human rights, we were talking about not allowing anyone to be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun po yung nasa konstitusyon natin at sa pagkaalam ko po, nasa konstitusyon din po ng napakaraming bansa yon. And when you talk about the ICC, it was basically formed so that meron international standard at accountability sa human rights. So let me be very clear po ha. Yung pag-uusapan ko po dito ay walang politika, basic human rights po ito. Okay? I will repeat myself. What I'm going to tell you tonight and the appeal that I'm going to make does not have to do with any partisanship, doesn't have to do with any politics, any partisan politics, any side. Basic lang po to na human rights. So sabi po ni former Executive Secretary Bingbong Migueldia, nasa eroplano sila at bago pa sila makarating nga sa Netherlands ay ginaranti sa kanila ng ICC na dadalhin diretso sa ospital si former President Duterte. Even yung medical po na kasama nila, ang exact words po na sinabi ni Kuya Bing, he's not in good condition. I won't interpret na, I'm just relaying the message. Ang sabi niya, he's not in good condition at dinagdag po ni former Executive Secretary Migueldia ay nag-shoot up yung kanyang sugar. So, in my effort to clarify, tinanong ko, Kuya Bing, sabi ko sa kanya, doon pa lang po sa Manila, gusto niya na po magpa-ospital, di ba? So sabi niya, yes, sa Manila pa lang, we wanted na ma-hospitalize siya, but of course nga, alam na naman natin na nangyari lahat. At sabi ko nga, hindi ko to ipopoliticize, hindi ko to idadagdagan. I clarify ko lang sa kanya na sa Manila pa lang, they were saying that kailangan po siya ma-hospitalize. Okay? So having said that, he was on a plane. It's a long haul, napakatagal, ilan oras yon. So now he is there sa Hague. Ang pangako daw ay dadalhin sa ospital, hindi daw dinala sa ospital. So dun sa facility kung saan siya naka-detain, pumunta daw sila E.S. Migueldia at ang sinabi, wala daw Rodrigo Duterte na naka-register doon. So eto yung appeal ko. First and foremost, I know our embassy is already doing something, but do everything to make sure na yung basic human right of health, di ba yung health, kailangan po yung health niya ay masigurado natin. Kung sino man po yon, kung ano man politika natin, hindi po dapat natin pabayaan yung health ng isang tao. Number 2, ang ating present Secretary of Foreign Affairs, yan po ay isang professional, kilala yan around the world. He is a career diplomat. He was secretary twice, acting secretary twice during Duterte's time, extended. Yan po ay binigyan din ng break ni President Duterte, pero yan din po ay pinagkakatiwalaan ngayon ni President Marcos. So I think he will be the right person to go to The Hague, make sure that there's due process, make sure na susunod yung batas, but make the representations now na makakuha ng medical services ang ating dating Pangulo. Okay? So, I will not add or subtract sa sinabi sa akin. This is my first time to talk to E.S. Bing, I think baka in a year or so, no? Hindi kami nagkakausap, but nagkaroon kami ng common friend na nandun, so tumawag ako to ask what we can do, at yun ang sabi niya, na immediately, please help that the former president will get medical attention, no? So I don't think may mawawala sa lahat sa atin, kayo man ay humahanga o kayo po ay hindi humahanga kay President Duterte, to make sure that when a Filipino citizen
ay kinuha sa ibang bansa na hindi nagkaroon ng chance na yung korte dito ang mag-issue ng warrant, ay to make sure that he's not deprived of life, of good health, di ba? So, I know some of you are thinking, what if hindi? Pero may mawawala ba na i-check up siya? Sabi nga daw sa kanya, sorry, so ito lang yung part na na-miss out ko at sabi ko nga, hindi ko dadagdagan o babawasan. Ang sabi daw ni President Duterte kay ESBing, hindi naman ako tatakas, haharapin ko to. So, you know, he's in a foreign country, lahat ng resources nandun sa ICC, hindi siya naman basta't makakatakas o makakaalis at haharapin naman niya to. So, you know, pakiusap ko lang po na basic naman na yung karapatan niya sa kalusugan ay respetuhin natin. So, baka pwede rin makiusap sa media. Alam ko may either stringers kayo or reporters din doon. I-verify nyo. Kasi yan po naman ay pinaabot lang naman po sa akin at nag-volunteer lang ako na sabihin yung mensahe. Bakit po? Hindi po ako makikialam if these are political messages or partisan messages. But pag sa health, magsisisi pa ba tayo pagka hindi natin sinabi to? So some of you will agree with me, will disagree with me, depending on your political persuasion. But if you were in that situation, I would not hesitate to ask people for help for your safety and for your health. So yun lang naman po. And hinihingi ko sa ating media, sana nga po mabantayan, just to make sure po na yung pinaka-basic at yung kanyang kalusugan at katulad ng sinabi ng dating Pangulo, haharapin niya po yung mga kaso na ito. And then our embassy, kung yung 10 million Filipinos to 15 million peoples around the world at yung mga na-convict na nga ay tinutulungan pa natin, ano pa kaya yung presumed innocent who sacrificed for our country? So please po, don't allow po na may mangyari sa ating Pangulo dahil sa kapababayaan natin. And to ICC, no, I want to address myself to you. Your core value is the is the human rights. So if someone needs medical attention, can we not give that person medical attention? I know the human rights advocates and some extremists among that group is eyes on you, but isn't a medical checkup and making sure that he's okay, basic human rights, di ba? So kung yan ang core values nyo sa ICC, I think you should, show the world that how you will treat detainees humanely and having a checkup when they arrive and giving them the proper attention is basic. So again, I'll just summarize, no? I talked to Executive Secretary Miguel Dia. Sabi niya, pinangakuan sila, they were promised that as soon as they get to the Netherlands, they will be brought to a hospital. This did not happen. He is not in touch right now with President Duterte. He went to the ICC facility and they said that there is no registry under the name of Rodrigo Duterte. I know for a fact na tumutulong yung embassy, but I think kailangan ng backup ito from the DFA. And I think we should ensure that every Filipino who's detained abroad will have tamang representation and yung kanilang kalusugan ay pinaka-basic. So thank you everyone. Good night and please continue to pray. Hi, Sec. Ano pong nangyari kaya? Zen Hernandez po, ABS-CBN. Can you tell us what happened lang po? Well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility.
we are at a loss at this time. And lokohan na to. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the president, to extract the president from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Sir, can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They Who are said? they're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. You, But they you requested for a visit today and it was approved, sir, right? We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the cleaning. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated to any of you? None. Zero, sir. We don't have any picture. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yun sa kanya, yung mga, sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot po. Nakakalungkot ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Because the family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. And I would assume the president would want to see one of the members of his family at this So, point Sec, in time. the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. Okay. So, how about you, sir? Alis muna pa ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Oh. Anong gusto nila gawin? Standby ako dito, and lamig-lamig. Ano po yung response na sa inyong request po Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Wala daw ano dito. Walang preso by the name of President. Mamaya na. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Hindi. Ano yan? Right ng accused yan. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know them, but ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as an official. One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, Alright. tapos na. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Ma'am, may mensahe ba kayo sa ICC? ICC po sila, known as Court para sa Human Rights. So dapat equal lang po. Si Tatay Digong, naging presidente po ng Pilipinas. Parang kaya nga po tatay ang kanyang ang naging parang turing sa kanya kasi talagang umakto siyang parang tatay sa ating mga Pilipino. Let's put it like this. Isang tatay na gustong protektahan ang kanyang mga anak against sa mga drug addicts, against sa mga masasamang loob. At talagang ginawa lang niya ang kanyang trabaho bilang presidente. Hindi lang naman about drugs ang ginawa niya sa ating mga Pilipino. Kaya, di ba kayo nagtataka na maraming mga OFW around the world na mahal siya. Kasi yung impact niya sa buhay nating bilang Pilipino. Ang nakakasama lang ng loob is may Korte Suprema tayo sa Pilipinas. Bakit kailangang dito pa siya litisin? At saka yung kondisyon niya bilang isang
matanda na, may tatay din ako. Pero yung sitwasyon niya ngayon na talagang nakakawindang, kung na, hindi alam mo yung feeling ng isang strong ka na, hindi mo mailabas yung luha mo sa mata mo, pero deep inside my heart sobrang mensahe kay ma'am nakakaiyak sa- at talagang parang dinudurog yung puso ko sa sitwasyon ngayon. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Isipin ay tayo. So, ngayon, update lang po kasi nalaman natin ang sitwasyon ngayon ni Tatay Digong, Oh, it's according kay hurtful. former President. Ano pong mensahe nyo sa ICC? Gusto na namin umiyak po. At ang gusto namin gawin sa mga Pilipina dito kasi galing pa Germany sila, mga nurse po. Madaling araw nandito na kami. Duty pa yan kagabi. Duty pa sila kagabi. Ako galing pa kami ng Belgium. I'm ex-Mayor Lustan of Cabacan, Cotabato during the term ni President Duterte as mayor in Davao City. Kasama ko siyang as mayor. Andito po ako sumusuporta at maaga pa kami, andito na kami sa facilities na sinasabi nila na andito si President. Dumating po si A.S. Medeldia and one of the lawyer and isang Pilipina from Philippine Embassy. And they said that the President is not here, but in the morning we are here. We are trying to have an email, an appointment to get inside. And they said andito si President, but when Medeldia arrived, they said the President is not here. Si Presidente po, andito ang kanyang nurse, wala po siyang medical attention. Hindi namin alam ano ang ginawa dahil kinidnap siya galing sa Pilipinas. Siya lang mag-isa doon sa ambulance, and then ang aide niya andito, hindi siya kasama. Nag-iisa lang po siya. Ngumuwi na po si A.S. Medeldia dahil sabi niya, what for? I am old and the President also very old. By March 28, he will be 80 years old. And he is a Filipino. He must tried in the Philippine court. Malungkot kami. Umiyak ang puso namin. Galing ang iba dito from Germany. Galing sa Belgium. Dala namin yung jacket po na ibigay ko na sa nurse, hindi ko na po na ibigay kay President. Alam ko malamig na malamig ang panahon dito. It's +8, maginaw, and we believe na as 80 by March 28 si President ay talagang maghihina ang kanyang immune system dahil ang Pilipinas po ay tropical. Maganda ang panahon sa atin dito, napakalamig. Salamat po, salamat. Malungkot Ma'am, kami. may pahabol kang ano po, masasabi niyo po sa gobyerno natin sa Pilipinas. Okay, ito gustong-gusto nilang ipasabi sa Pilipinas. Nagpunta kami dito, wala kaming bayad. We stay in a hotel, napakamahal. But we stay for the President para ipakita sa pamilya nila na we sympathize. And alam ko anong mga damdamin nila as Pilipino, ang mga kababayan ko na gusto nila makita saan si President Duterte. Ang daming nagawa para sa ating bayan. At kami natatakot kung ano ang ginawa nila kay Pastor Kubuloy, gagawin nila sa Presidente natin. Ngayon, walang medical attention. Ang nurse, hiniwalay sa kanya. Ang aide, hiniwalay sa kanya. Si A.S. Medeldia, hiniwalay din. So kami ay nalulungkot talaga. We are going to the King of Netherlands. Baka makiusap para makita siya ng mga Pilipino dito na galing sa ibang bansa. Magtipon-tipon, nagsakay lang ng tren, nagsakay lang ng bus para lang makarating, para makita si President. Salamat po. Thank you, ma'am. Ma'am, asan po yung aid ni
Tatay Digong? Yung taba. Alam mo, pumunta. Ay, sundalo sila, hindi pwede. Hindi sila pwede ma-interview. Oo, wala sila sa service. Pumunta po kami doon sa ano, sabi na, Siya siya yan, hinila siya. Ayun ako, inilagan ako. Yeah, ikaw Siya yan. Pinalabas. Yung servisyo ko yung nakatiyari. Okay po. Basta nakalive. Nakay madam lang. Kudos kami sa mga SMNI. Malapit kayo sa amin. SMNI talaga kami. Kayo lang inaway ko. PDP laban po kami, solid. What is that, ma'am? We was there, tapos nung pumunta po kami doon, sino yung bibisitahan daw namin? Sabi niyo, Wait lang po. Sige. galing kami doon sa Explain lang po siguro ma'am yung papel na hawak ninyo. Then, dito ka lang harap kay Sir Main Antonio. office. Yes. Main office. Ano po yun, ma'am? sa main office, galing kami doon. Sabi namin na mag-visit kami kay Duterte. So inano namin yung pangalan lahat. Tiningnan nila sa computer, nandito na daw. So naglakad kami from there going here. Nag-go kami ng 5 minutes, 3 minutes ha? 5 minutes. So ito yung binigay. So sabi nila mag-email daw, tapos mag-call. Hindi naman namin wala namang tumagot. So ito yung binigay para yung guide lahat para makapasok kasi pwede makapasok ang 5 person to meet Duterte sa loob. Sabi nila doon, are you sure sir na nandun? Sabi niya, nandun na po siya. She have a room there. Pero nung lumabas po yung sino yung Former. Yes, Midelia. Yeah? Yes, Midelia. Sabi daw ng mga security guard, wala daw Duterte sa loob. Hindi rin nila masabi kung saan si former Hindi rin president. nila masabi kung nasa. Hindi nila sinasabi. So we don't Hindi nila believe sinabi that. kung nasa hospital. Hindi rin sinabi. Yun ang hindi maganda po sa atin po. Napakasakit po para kay PRD. Parang tinago nila. Tinago po nila. So ano pong panawagan natin ngayon, ma'am, para sa Si Marcos naman kaligtasan po, ng ating bilang isang Pilipino po, maging fair naman po siya. Hindi naman po may libing yung tatay niya kung wala si Duterte. Sana wala na sila sa politiko kung wala din si Duterte, no? Ako Bisaya talaga, yung Tagalog namin is Bisaya na lang tayo. So matagal na kami dito sa Belgium. Pero nararamdaman namin yung tahimik at safe yung family namin at the time of term ni Duterte. Kasi si Duterte, he is not fighting for humanity. He is defend the humanity. He is fighting against criminality. For the people who is powerless. Kung walang kalaban-laban, yun po ang pinindidipinsan niya. Bakit humanity yung kaso? Against nga siya sa mga kriminal, hindi human. Yun, every time, we cannot stop crying every time we saw the situation of that. Ma'am, Yung mga, is that okay for you if we take pictures? yes, sure. Yung mga Duterte na yan, yung mga Marcos na yan, walang utang na loob. Para namang hindi Pilipino, grabe. I don't know how to say that. Speechless kami sa mga Marcos na yan. Budol, bangag na yan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ang gagamit. So, marami pa kayong mga Hindi kasama kami na nagpa-interview sa mga Sabado. sa PTV, sa mga ABS-CBN, mga pupunta GMA, sa kasi mga bias yun, mga bayad yun ni Bangag. France, pupunta France, Belgium, yung mga nagtatrabaho ngayon, pupunta sila. Pupunta sila bukas. Kasi, Wala man tayo mga tulog kasi duty last night. So, umalis na po yung Umalis sila kasi gusto nilang ma-interview kami kasi mga nurse na. oo, Ayaw nila nag-response pa kami sa magpa-interview call. kasi ayaw namin sa mga ganyan. Mga bias yan eh. Wala na kaming tiwala sa kanila. First class. Hindi dapat Business Sa class. atin lang po sila nagpa-interview sa SMNI. No, sa SM. Trusted ang SMNI sa mga OFW. ABS at CBN. Only SMNI, Nakakabalita ng totoo. kayo lang po ang nagbabalita ng totoo. Thank you, ma'am. You can say loud po kung anong ayaw niyo sa kabila. Huwag nandun sila sa kabila. Pag ganun. 3 times kami balik-balikan. Ayaw niyo magpa-interview po. Sabi naman namin na wala na po kaming tiwala sa inyo. Wala kaming tiwala sa inyo. Sinabi na, Pro Duterte kami ha. Wala kaming tiwala sa inyo. Sabi ko. Tsaka para marinig, ay, doon wala. Yun ang nawala. Tiwala namin. Wala na po kaming tiwala. Wala kaming Yun pakisuyo. ang karapatan niyo yan.
course. bilang Pilipino. Kaya nung makita ko kaya nga ang tapang ng tingin ko sa iyo ito, so makita ko, said, ay, Kala ko susuntukin mo rin ako eh. What's the right word, no? Na akmang-akma yung topic na crossroads because we are at a national crossroad and many of us in government, syempre, nasa crossroad din tayo. So this afternoon, I just want to address myself muna sa lahat ng ating mga kababayan kasi may pinost si former Senator, former Secretary of Justice, former head or chairperson of the Commission on Human Rights, Leila De Lima, na mga sagot sa issue na binanggit ko ng isang araw, which is very much welcome. But there are also accusations that are very unfounded and I would dare say are lies. And there are also pangpalito sa issue. So with your permission sa aking Facebook community at kung meron tayong mga kapatid sa media na nanonood ngayon, I'd like to, yan, sabi ni Sheila, isasali ka daw, sabi ni De Lima. Sasagutin ko po. Let's still use former Senator De Lima to give respect naman din, di ba? So, good afternoon sa inyong lahat. Grace, Henrebs, Phoebe, thank you for always being there. Nairen, Malin, Janice. So, let me start po with a life verse, my life verse po. Sabi po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Diba? Kung may katabi ka ngayon, sabihin mo maganda plano ni Lord sa'yo. Ako po ay lubusan naniniwala dyan. And I like mentioning Jeremiah because he is a prophet na kinikilala ng Muslim, ng Hudyo at ng Kristiyano. And regardless no kung ano ang ating religion, sabi nga ni Alcuin, shout out sa mga taga-Negros. So ikaw man ay Ilocano, Waray-Waray, Kapampangan, Bisaya, taga-Sambuanga, di ba? Kung saan man tayo, kung ano man paniniwala natin, pare-pareho tayong naniniwalang may magandang plano ang Diyos. Ang nakakalimutan minsan sabihin o ituro ay demonyo may plano din para sa atin. Bakit yan po ang starting point ko? Because when I joined President Duterte, kung hindi ako nagkakamali, September 29, 2015, after listening to his plan of how to rid the Philippines of drugs, malinaw na sa akin na ang plano ng Panginoon maging drug-free ang Pilipinas. Pero ang plano ng demonyo, maging narco-state ang Pilipinas. Sa haba ng usapan namin ni Mayor pa siya noon, ni Mayor Duterte, then naging presidente, wala po siyang binabanggit na papatayin niya or extrajudicial. Yung language niya, language na naiintindihan ng kriminal. We all know that. From different aspects, kahit dyan sa smuggling ng bigas, katabi ko siya nung tinawagan niya yung isang smuggler at sinabi niyang ilabas mo yung bigas kung hindi papatayin kita. No? We understand the language. Ang point ko po, at that dinner, September 29, may picture pa kami, that's when I committed to him, pero sabi nga niya, hindi siya tatakbo, at sabi ko sa kanya, kaya tatakbo ka o hindi, I will support you. Nagdrawing siya nung kung bakit nagiging corrupt ang ibang pulis at militar. And he explained his systemic approach to the drug problem na relate niya sa criminal enterprise at kung bakit ang tingin niya malapit na tayo maging narco state. You can agree or disagree with that. But because sa Taguig, may dalawa kaming barangay na naging transshipment point and they were very powerful people involved. So much so na pag nanghuli ang pulis, siya pa nakakasuhan. So long story short, doon nag-umpisa ang aming storya. So let me address this now to Senator De Lima. She started out by saying, Alan is the last person in this world to talk about human rights. You should be the last person to talk about due process. Wala kang karapatan. So let's address that. Ano po ba nakalagay sa Philippine Constitution, ma'am? Kayo po, ma'am, ang naging Secretary of Justice. Di ba nakalagay? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
So si President Duterte po ay isang person. Person po siya. Sabi po ng Constitution, no person. Ako po, person din po ako. So paano mo sasabihin you're the last person who should be talking about it? Wala pong last person sa Pilipinas ang pwedeng pag-usapan ang human rights kasi para sa lahat yan. Hindi lang para sa advocates at pseudo-advocates and sa politiko yan. Ang human rights ay para sa lahat, no? So, okay, let's go now to the issue na ayaw nyong sagutin at diretso. Paulit-ulit kayo sa Rome Statute, sa rules ng ICC, sa batas ng mga pinasa natin. Ang sabi ko nga sa inyo, i-assume na natin. I-assume na natin na valid at may jurisdiction sila. I-assume nyo na rin na valid din yung warrant. Hindi ka pwedeng dumating sa bansa, i-present mo na lang yung warrant na yan, tapos isasakay mo na sa eroplano at ililipad mo na. At kung yan ang ina-advocate nyo, napakadelikado niyan. Kaya pala sinasabi mo, isama na ako. In the next few days po, hindi lang si Senator Bato yan, ang gusto ni Senator De Lima at ng iba nilang mga kaanib, gusto nila pong ubusin ang mga kalaban nila sa politika. Dahil hindi po to human rights agenda para kay Senator De Lima, ito ay isang political agenda. Diba? So, backtrack lang ako ha. The last 2.5, 3 years, marami nagsasabing magsalita ka. I ran as an independent in 2022. In December 2021, nag-number 1 ako sa survey. Okay? Pulse Asia po yan, tignan nyo. But nag-decide po kami ni Lani, there are some personal stuff that we have to take care of, focus on, and then nung tinitignan ko yung mga partido na nahirapan din ako pumili and to lend my name, I sat down with some of them, and to respect the people's will, nag-decide ako ituloy-tuloy na independent. So the last 2 years, I tried, and I continue to try. I just keep on listening. Hindi ako pumapapel sa mga opinion because marami naman nagbibigay ng opinion. But kasi dati, 3 yung grupo. Yung Marcos Duterte na administrasyon, yung Dilaw, yung Liberal Party, yan sila, sila Senator De Lima. Iba pa ho yung Dilaw sa Dilawan, ha? Yung Dilaw, nirerespeto ko. Yung Dilawan, yung po yung sa aming language ay unreasonable. Talagang may hypocrisy sa paningin sa politika, no? So, the third group, of course, is the Philippine left. Pinaka-apat na yung mga independent. So, like others who filed as independent, I believe I can contribute. Simple lang, kung tama ang ginagawa ng administrasyon Marcos Duterte, sasang-ayon ako. Kung mali, magsasalita ako. Di ba? Okay. So, nagkahiwalay ngayon yung Duterte at saka Marcos. So, naging 5 grupo na. Yung Marcos, administrasyon, nabuo yung Duterte na oposisyon, nandiyan pa rin yung Dilawan, at kung makikita nyo po, tignan nyo po, very, very early pa, siguro first year, second year, sinasabi na po ni former political advisor during Pinoy's time, si Ronald Llamas, sinasabi niya, mag-aaway yan, sila Bongo, magiging ganyan. Kaya niya sinasabi yon, gusto niya maging totoo, kasi may grupo siya kasama sa Dilawans na gusto niyang maka-entra at makapapel ulit, di ba? So, 2 in 1 yon. In one sense, he can seem like a very good political analyst. On the other sense, kung magkatotoo, de suddenly, third party na sila. Then of course, the Philippine left naman has always been consistent, di ba? With what they believe in, and then yung criticism nila sa administrasyon, and of course yung alternative nila. Then you have the independents, di ba? Okay. So sabi ni Senator De Lima, legal lahat. Okay. Yan ba ang stand nyo kung biglang ngayon ang Pangulo or ang Chief Justice or ang Senate President or Speaker or 5 general natin ng AFP? So, let me address myself din sa AFP at saka sa PNP, sa Bureau of Fire, sa NBI, BJMP, lahat ng naka-uniform, yung Bureau of Correction. Kung bigla kayong kinasuhan ng crimes against humanity, may warrant, hindi kayo pwedeng tumakbo sa korte dito? Walang power ang korte to interpret? Bakit si Congressman Jimenez noon, di ba, naalala nyo yung ginagamit niya yung slogan na hulog ng Diyos? Meron siyang extradition. Meron po tayong treaty noon.
sa US. Pero dumaan muna sa korte natin. Sabi nga ng isang matalik kong kaibigan bakit daw pagka divorce at nakakuha ka ng divorce sa abroad, sa Europe, sa Amerika, kailangan mo i-present muna sa korte dito at i-validate, di ba? Okay. I-address ko mamaya yung nagsabing hipokrito or double standard sa human rights. I-address ko 'yan. I'll just stick to 3 issues today, no? Yung due process due process, kasama na doon yung availability of legal entities. Number 2, yung number 3, yung fact finding, 'di ba? Yung facts lang kasi marami siyang kasinungalingan na sinabi doon sa kanyang video. At yung isa gusto ko i-discuss ng konti sa inyo yung human rights. Okay. So, ang sinasabi ko nga, 'di ba, due process means makinig ka muna bago ka humusga. Nagamit ko nga nung isang araw, and I've been using this forever, and it's also a reminder to me, no? When God knew already, alam na kaagad ng Panginoon na kumain sa forbidden fruit o kinain ni Adan at ni Eva ang forbidden fruit. Ang unang sinabi sa kanila, nasaan kayo? At nung sinabi lang, nagtatago kami kasi hubad kami. Ang sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyong hubad kayo? So alam na niya na kinain niyo, pero binigyan pa niya ng tsansa na magpaliwanag. Si President Duterte ba ay binigyan pa natin ng pagkakataon? Nakita niyo naman sa video, sabi niya, anong pagkakasala ko, anong ginawa? So hindi ko na nga inisa-isa yung paglabas ng eroplano, hindi pa hawak yung warrant, yung hindi pagpasok ng ibang mga abogado niya, kasama yung anak niya, etc. No? Doon na lang ako sa hindi ba dapat binigyan ng reasonable time kung whether that's the writ of habeas corpus o kanilang TRO, hindi ba reasonable time? Tapos yung ibang advocates, nakita ko, nagpo-post sila, Muten Academic na, panalo na outsmart na sila kasi nasa eroplano na, hindi na ibabalik ng ICC yon. So, yun nga ang tanong ko sa inyo Yun nga po ang sabi po ni Senator De Lima, ang test daw ng human rights yung sa pinakamaliit na Pilipino. Partly correct lang yon po, ma'am. Ang test po kung ang human rights ay applicable sa lahat. Kailangan kinat out nyo Sa pinakamakapangyarihan, sa pinakamaliit, pareho ang karapatan sa human rights. Parehong may karapatan to seek legal remedies, pareho na may due process. So I'll jump, no? Doon sa legal remedies. So sabi nung iba, bakit bibigyan si Duterte ng pagkakataon? Yung mga pinatay ba may pagkakataon? So first and foremost, parati nating dinidistinguish yung extrajudicial killings. Ibig sabihin yung patayin mo na lang. 'Di ba? Walang trial, at dinidistinguish natin po yung mga tinamaan dahil nga sila nagbarilan, mga sindikato para hindi mahuli, 'di ba? So hindi state, hindi po mga alagad ng batas ang pumatay doon. And then dinidistinguish mo rin 'yon doon sa mga police at militar na may raid, and then they protected their own life. So the point is, ang ginawa ni Senator De Lima sa hearing sa Senate, I'll go through this deeper later on. Ang ginawa niya sa hearing, hindi niya sinabi sa madlang people, sa atin lahat, na during her time as Justice Secretary, iniba nila yung definition ng extrajudicial killing. Hawak namin po yung mga papeles noon. So tapos pinapalabas niya na libo-libo na ang napatay. Na hindi niya sinasabi na ang extrajudicial killing nung siya ang Justice Secretary ay mahigit 10,000. At never ko sinabing kulang ang napatay o pumatay. I mean, you're making me out to be a monster, ma'am, na hindi naman totoo. So at this point, I want to challenge yung mga famed fact checkers. Oh, yan Rappler, yung mga investigative journalism. I-fact check nyo na lahat ng sinabi ni Senator De Lima kasi ang daming mali sa sinabi niya. Kailan ko sinabi na kulang pa yung patay? I always said that every life is valuable. 'Di ba? Parati natin sinasabi yung sanctity of life, no? So, ang punto po dun sa mga nagsasabi kay Duterte na, ikaw ba, binigyan mo ba sila ng due process? So, inaamin nyo na hindi nyo siya bibigyan ng due process. 'Di ba? So, kung sino man na gumawa ng karumal-dumal na krimen sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na walang due process, doon po lumalabas ang mga tunay na human rights activists na nagsasabing, sandali lang, kahit kriminal sila, meron silang
human rights. They have the right to due process. They have the right to seek legal remedies. Kaya nga maraming sikat na human rights activist pero mababaho sa politiko o kaya galit ang tao. Kasi nga, pinaglalaban ang karapatan when it's unpopular, di ba? But sa kanilang clique, sa kanilang grupo na it's more of political revenge rather than pure human rights, tahimik lahat nung sinakay sa eroplano at inilabas na lang. Hindi hinintay ang Supreme Court, hindi hinintay. Saan ka nakakita na i-arestuhin ka, papunta pa lang mga abogado mo, gusto ko kausapin mga abogado mo, hindi pa nila malaman yung gagawin nila, aalisin mo na, di ba? So, napakadelikado yan. Sabi ko nga kanina, paano kung lumabas dyan 10 general, papayag kayo sa PNP o sa AFP, papayag po ang palasyo. So, kailangan to pag-isipan ng mas malalim. That's why nga sabi ko, maybe an independent voice, a reasonable voice, no? I'm not blaming anyone sa nangyari here, di ba? I'm pointing to the issue na tama ba na ang isang Pilipino na hindi pa niya na-exercise yung karapatan niya sa legal remedies, wala pang due process, ay suddenly sinakay sa eroplano at inalis. Okay. Number 2, human rights. Ma'am, sabi mo, nasaan ako? Okay. Ako po, taga-Taguig. Sa Taguig po, may mga below 10 years old na rape. Kasi po, yung inampun nilang isa, naging addict sa drugs, sa shabu, kaya ninakawan yung pamilya, ni-rape po yung sa pamilya. Dito po, may anak, pinagbabaril yung tatay. Dito po, meron pong kung ano nangyari, and you can multiply this all across the nation. And ang estimates are as low as what? 3 million, as high as 5 million na addict. Ang addict po ay biktima. Ulit-ulitin ko po yon. Tignan nyo lahat ng statements ko. Never ko sinabing patayin ang addict. Kasi ang addict ay biktima. Dapat sila ay gamutin. Dapat sila ay bigyan ng oras. At kami po ay may mga programa sa rehabilitation. Nandito po ang main rehabilitation sa Taguig. Dinala ko po yung mga reporters dito. Hindi ka sumama, ma'am. Senador ka naman, pwede mo tignan yung rehab. Pero kasi yung storya nyo, napatayin lahat ng addict ay nasa utak nyo na. So yan na naman ang storyang pinupush nyo ngayon. Kaya again, hinahamon ko yung fact changers, tignan nyo. Okay, so first, human rights. May human rights lahat ng Pilipino to be safe in the streets. May human rights po lahat po ng ating mga kababaihan na umuwi ng gabi, whether sila'y sales, whether sila'y nasa opisina, sila'y nasa mga restaurant, call center, na hindi sila bastusin. May human rights po lahat ng mga tao na sumakay po ng mga public transport na hindi sila hipuan, hindi sila hold upin. May rights po lahat ng nagwi-withdraw ng pera between 10 to 12, lalo pag sweldo at sila'y nasa call center, so gabi yung shift nila, na hindi sila nakawan. Another human rights po, OFWs. Hindi nyo po binanggit na nung panahon po nyo na Justice Secretary ay bukod sa napakahirap kumuha ng passport at never nyo tinanggal ang sindikato doon sa passports, ang nangyari po, pati po ang OFW ay hinihinga ng pera para makuha ng passport at pagkatapos sa ilan mga bansa, isang naging ehemplo yung Kuwait, sa Saudi po for example, dahil walang pondo po para dun sa legal assistance or napakahirap ilabas yung pondo, ano po nangyayari? Minsan nandun sa pulis, sa korte na magkakaroon po ng abogado. Inayos po natin yan dahil ang bawat OFW, tinatawag nating hero, pero wala naman palang legal assistance fund na sapat at wala rin palang pondo na aid. Ginawa po ni President Duterte during my time as secretary, that was increased, kaya umabot ng, if i-total mo yung pondo, 1.3B. So, let me know how you can say na wala kaming pakialam sa human rights when everything we did was for people's human rights, di ba? So, I understand, hindi dapat may EJK. Magkakampi tayo doon. But you refuse to see that because sa mind mo, Duterte lang ang demonyo. So, yun nga ang problema, di ba? So on one hand, you have a Philippines that is nearing a narco state where the streets are not safe, when all kinds of corruption, tanimbala, kung ano-ano nangyayari, and you did not want to deal with that. So let me address that point also. Di ba kayo ang chairman ng Commission on Human Rights nung last year ba o last 2 years ni President Arroyo? At inimbestigahan nyo po si Mayor Duterte.
wala kayong naging conclusion, wala kayong final na kaso, di ba? Or kung meron, did it prosper? Oh, tapos sabi mo kasi powerful, kasi kaibigan nga niya ang dating Pangulo na nag-appoint din naman sa'yo. Pero in the next administration, nakapagpakulong nga kayo ng senador, di ba? Kung sino-sinong nilabanan nyo at sabi nyo nga na kaya nyo. Eh, ikaw ang Secretary of Justice. Bakit hindi mo kinasuhan si Mayor Duterte noon? Hinintay mo maging presidente, tapos nag-launch kayo ng investigasyon. Nung nabuko ko na medyo may problema sa mga witnesses, may inconsistencies, anong ginawa mo nung chairman ka at pinatayan ako ng mic? Di ba? Inareglo mo, imbis na magalit ka, dahil karapatan ko naman magsalita. Never naman sa Senado na nagkapatayan ng mic dung time mo lang, di ba? So kung guilty ako ng patayan ng mic, pero ako ang biktima, hindi po ako ang gumawa nun. So then we go to fact checking, di ba? Marami kang sinabi sa iyo na kasinungalingan, yung sinabi mo, sabi namin kulang pa ang patayan, etc. No? That's the language of the president. I never excused that. I made known kapag closed doors and in some areas that's the language the criminals know, but I do not agree with that, especially sa women, etc. However, we do have situations where the criminals understand that, di ba? So, ang punto po doon ay ang ebidensya ay yung safety sa kalye natin without excusing any violations of the law. That's why in the cabinet and even in the small groups, in the security cluster, basta't may murder, basta't may mali na ginawa ang pulis, ang sabi nating kasuhan. Ang proprotektahan lang po yung mga legitimate na operations. So I will not elaborate there now. I have a couple of appointments at napakarami yung sinabi, but maybe a challenge. So sabi sa di ba, sa ICC, dun muna kayo sa sa country. So kasuhan mo ko. 'Di ba? Sabi mo sana isama na lahat 'yan. Sama na 'yan si Cayetano sa ICC kasi gusto niyo mawala kami kasi may political agenda kayo, 'di ba? May political agenda kayo nangangarap na kayo mananalo presidente nyo, mananalo si Vice President Lenny, mananalo ka senador, then ikaw susunod na Vice President or kung ano man yung mga pangarap nyo. Pero hindi nyo matanggap that people choose 'di ba? I don't always agree with who people choose, but I respect the people's choice. That's the democracy, 'di ba? Nakatikim din ako ng talo, tikim ako ng panalo, nakatikim ako ng dala ako ng ilan mga grupo, nakatikim ako ng hindi ako dala. Nagpapasalamat ako parati kasi choice nila 'yon. But kayo napaka-frustrated nyo kapag hindi kayo nananalo o hindi nyo nakukuha ang basbas o ang tiwala ng tao. Kaya gusto nyo ikulong na lang lahat ng kalaban nyo, di ba? Pati yung sinasabi mo, happy ako nung kinulong ka. You know, magkaibigan tayong personal di ba? You know in your heart, I always hate the sin but never the sinner. I never prayed, I never smiled, I never was happy na sa nangyari sa inyo, and nor did I pray for it. You know that in your heart, but still yung anger ang pinauuna mo ngayon. So let me finish or conclude by saying this. There's so much confusion. We're here not to play politics or to blame anyone. We're here to sort this out. Ano ba ang tamang batas? Ano ba ang tamang proseso? We're thinking about our future, the future of all Filipinos, not only of your beloved Liberal Party. Ang pinag-uusapan natin dito, lahat ng Pilipino kasama mga OFWs. So I continue to pray that there will be breakthroughs, maybe even winning the jurisdiction issue sa ICC. And I think this will become an international incident because the other countries now will start looking at their own laws kung pwede bang damputin na lang sila tapos i-export na lang sila sa ibang bansa. So, sayang, chance sana ng immigration to, di ba? Yung minsan napipintasan sa pag-offload. Sana in-offload nyo na ang dating Pangulo. Di ba? Para nga hinintay man lang ang Supreme Court. For all we know, baka manalo pa kayo sa Supreme Court, but at least nabigyan nyo ng due process at nabigyan nyo po ng opportunity sa kanyang legal remedy. So I'll talk more later, but it's more of our CIA 365. It's about principles, about values. Gemma, thank you sa inyong mga nanonood sa Saudi. I hope naramdaman nyo
yung reforms na ginawa, no? And of course, the diplomacy sa lahat ng ating host, di ba? Para nga mas maging maganda ang kalagayan ng ating mga OFW. Siguro something to ponder, former secretary, former chairman ng CHR, former Senator De Lima, a person who told the truth pero ngayon panay kasinungalingan. Kasuhan mo na ako dito para may venue ako na isa-isahin yung mga kasinungalingan mo at na mga kasama. I meant no offense to human rights activists. Nirerespeto ko kayo. During my time, I always made time and made sure that people listened even if opposing ang views natin. But yun nga, nagdudugo pa rin ang puso ko. Ba't walang nagsalita sa inyo? Sa kagustuhan nyo na madala dun si Duterte na ma-detain siya, ma-face niya, dininay nyo yung due process at saka yung opportunity niya to seek legal remedies. And I don't think that should happen to any Filipino. God bless you guys. God bless you. More conversations. I just have to prepare then for yung hearing nung bumaksak na tulay tomorrow. I think that's very important that despite all of these crossroads, di ba, yung accountability ay hindi natin bibitawan. God bless you. Good night po. Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama, Pilipinas Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin, Pilipinas Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin, Pilipinas Duterte pa rin. Pilipinas Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin, Pilipinas Duterte pa rin. Pilipinas Duterte pa rin. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala, pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at tusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong.
Very Minamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.